Noong ika-4 ng Abril taong 2007, isinilang si April Jones, anak nina Coral at Paul. Isa siyang masigla at masayahing bata, tunay na ligaya ng kanyang pamilya. Sa murang edad, natuklasan na meron siyang cerebral palsy, kaya kailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Ngunit sa kabila nito, namuhay siya ng buong sigla at patuloy na nagdadala ng kasiyahan sa bawat taong kanyang nakakasalamuha. Ayon sa kanyang mga mahal sa buhay, siya ang namumuno sa bahay dahil sa kanyang kakulitan, ngunit nananatiling mabait at mapagmahal. Mahilig si April na maglaro sa labas at madalas siyang nagbibisikleta kasama ang mga kaibigan. Masipag din siya sa eskwela at kilala sa pagiging palakaibigan sa kanyang mga kaklase at guro. Noong ika-30 ng Setyembre taong 2012, nakatanggap si April ng magaling na ulat sa kanyang pag-aaral sa elementarya. Dahil sa magandang ulat na iyon na nakuha niya isang araw bago, pinayagan siyang maglaro sa labas ng mas matagal kaysa karaniwan. Naglalaro siya kasama ang mga kaibigan malapit sa kanilang bahay sa lugar ng Brinigog. Bandang alas 7:20 ng gabi, may mga nakakita ng isang Land Rover na mabilis na paalis mula sa Matlintot. Makalipas lamang ng 9 na minuto, may dumating na kagyat na tawag sa emergency services. "Hello, police, kailangan ng tulong." Pakiusap, may kumuha sa anak ko. Nakatira ako sa Brinigog, sandali." "Val, pwede ka bang kumausap sa kanila para sa akin?" "Sandali lang, pwede mo ba akong kausapin?" "Hello? Bakit ninyo naisip na may kumuha sa bata?" "Hindi, kasi nakita namin siyang sumakay sa kotse kasama ang isang tao. Parang may kumuha sa kanya gamit ang sasakyan o ganon." "Sige po, ano po ang pangalan ng batang nawawala?" "April Jones." "Ilang taon na siya?" 5. Hindi nag-aksaya ng panahon ang dispatcher ng 911 at agad nagpadala ng mga pulis sa lugar. Pagkalipas lamang ng 8 minuto, dumating na ang unang opisyal. Kinausap niya ang saksi, ang 7 taong gulang na kaibigan ni April na kasama niyang naglalaro. Naibigay ng bata ang isang maikling paglalarawan. Ang taong sumama kay April ay may kulay kastanyas na buhok, may balbas at asul o berde ang mga mata. Naka-jacket o berdeng sweater siya, may maong at sapatos na pambasketball. Naalala rin ng bata ang sasakyan at isang partikular na detalye ang agad na tumatak sa isip ng mga investigador. Sinabi ng kaibigan na sumakay si April sa pinto sa gilid ng driver. Ibig sabihin ay nasa kaliwa ang manibela, samantalang sa karamihan ng sasakyan sa United Kingdom, ang manibela ay nasa kanan. Base sa impormasyong ito, idineklara ng pulisya ang isang matinding alarma dahil posibleng may nangyaring hindi kanais-nais. Kailangan ng pulisya na tingnan ang lahat ng posibleng anggulo upang malaman kung nasaan si April at nauunawaan nilang mahalaga ang bawat minuto. Ang araw na yon ay nagsimula na parang karaniwang araw. Ayon sa kanyang ate, iyon ay isang normal na araw. Pumunta si April sa kanyang swimming class tulad ng dati at pagkatapos ay tumakbo palabas mula sa locker room pauwi. Kahit Oktubre na, maliwanag pa rin ang araw at maganda ang panahon. Pumunta ang kanyang ate sa youth club at bandang alas 7:30 ng gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang ina na umiiyak sa telepono, sinasabing hindi nila makita si April. Habang unti-unting lumulubog ang araw, lalo ring lumalaki ang kaba. Agad at malawak ang naging tugon ng komunidad. Nang kumalat sa social media ang balita tungkol sa pagkawala ni April, nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga bahay upang tumulong sa kahit anong paraan at magpakita ng suporta sa pamilya Jones. Pero dahil dito, naging mahirap para sa mga pulis ang magsagawa ng door-to-door interviews dahil maraming tao ang wala sa kanilang mga bahay, kaya naghintay pa ang mga opisyal bago nila maitanong ang kanilang mga kailangan. Nang makauwi ang nakatatandang kapatid mula sa youth club, umaasa siyang naroon na si April. Pero sa halip, sinalubong siya ng inang balisa na naglalakad sa lansangan habang hinahanap ang anak. At ang mga pulis ay nagsimula ng magsiyasat sa buong lugar.
Habang palawak ng palawak ang operasyon ng paghahanap, napansin ito ng mga media at lumaganap ang balita tungkol sa sinasabing pagkawala ng isang batang babae na may 5 taon ang edad. Nakatutok ang buong bansa sa isang maliit na pamayanang Welsh na tila natigil ang oras dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pagsapit ng alas 10:30 ng gabi, naglabas ang pulisya ng bagong pahayag, ipinapaabot ang lumalalang pag-aalala para kay April at humihimok sa publiko na ibahagi ang anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap. Daan-daang voluntaryo mula sa lokal na komunidad ang kusang lumabas upang tumulong sa paghahanap matapos kumalat ang balita sa Twitter at Facebook. Isa sa mga pangunahing layunin ng pulisya ay suportahan din ang pamilyang dumaranas ng matinding pagkalito at pangamba. Ibinunyag ng pulisya ang karagdagang detalye tungkol sa kanyang pagkawala. Huling nakita si April na nakasuot ng kulay lilang coat at school polo shirt. Pansamantalang sinuspinde ang pagkolekta ng basura sa lugar dahil pati ang mga manggagawa ay nakiisa na rin sa operasyon. Bawat oras ay dumarami ang mga taong tumutulong at umabot sa higit sa 100 katao mula sa komunidad ang sumama sa paghahanap. Sa bayang may tinatayang 2,000 residente lamang, nabalot ito ng mga taong nais tumulong kabilang na ang mga galing sa South Wales at hilagang bahagi ng England. Ayon sa pulisya, mahalaga ang tamang koordinasyon para sa epektibong paggalaw ng mga voluntaryo. Hindi pinayagan ang pamilya ni April na makilahok sa aktwal na paghahanap upang maiwasan ang posibilidad na may makita silang di inaasahan. Sa halip, buong puso ang pagyakap ng komunidad upang punuan ang kanilang kakulangan. Isa sa mga agarang hamon ng operasyon ay ang mismong lokasyon. Malawak na kabundukan, bangin, mga sapa, talon at hindi pantay na daan ang naghihintay sa kanila. Mayroon ding mga abandonadong minahan ng bato sa lugar. Lahat ng ito, kasama ang pabugso-bugsong ulan, ay nagsanhi ng matinding komplikasyon sa sinumang nagnanais tumulong. Mahigit 60 kilometro kwadrado ng lupa ang hinalughog, na hinati sa 300 piling lugar upang matutukan. Batid ng mga investigador na kung si April ay isinama ng isang hindi kilalang tao, bawat segundo ay mahalaga upang mahanap siya sa maayos na kalagayan. Makalipas ang 8 oras mula sa unang tawag sa 999, patuloy pa rin ang operasyon ng pulisya at ng mga taga-lugar sa paghahanap kay April Jones. 120 miyembro ng Search and Rescue ang patuloy na nagtrabaho hanggang madaling araw. Kinabukasan, napagpasyahan ng mga awtoridad na gamitin ang Child Rescue Alert System. Isang pambansang paalala sa lahat ng puwersang pulisya sa United Kingdom na magbantay sa anumang kahina-hinalang kilos ng sinumang maaaring tumugma sa itsura ni April at sa taong pinaghihinalaang may kinalaman sa kanyang pagkawala. Isinama rin sa alerto ang paglalarawan ng sasakyan kung saan, ayon sa kanyang kaibigan, siya ay sumakay. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang Child Rescue Alert sa pambansang antas. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas mula nang mawala si April nang nagsimulang lumabas ang daan-daang mamamayan ng Machynlleth upang tumulong. Magkakasama silang naghanap kasama ang mga profesional na voluntaryo, buong magdamag at kinabukasan. Lumipas na ang 14 na oras mula sa kanyang huling pagkakakita, ngunit hindi pa rin siya matagpuan. Ipinaskil na ang mga larawan ng nawawalang bata sa iba't ibang bahagi ng lugar at nagsimula na ring maglagay ng mga checkpoint ang pulisya upang masuri ang bawat dumaraang sasakyan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dumaranas ang pulisya ng lumalakas na pressure mula sa media na humihingi ng karagdagang impormasyon. Nagsasagawa sila ng press conference kada ilang oras, minsan ay bigla ang tinatawagan ang mga mamamahayag. Sa gitna ng paghahanap, si Detective Superintendent Andy John ang siyang nanguna sa pagsubok na matukoy kung sino ang maaaring kumuha kay April. Matapos bigyan ng pahinga ang kaibigan ni April, muling lumapit ang pulisya sa kanya upang makuha ang mas detalyadong paglalarawan ng kanyang nakita noong mismong sandali ng pagkawala. Naging malinaw na sumakay si April sa sasakyan sa tulong ng driver, ngunit hindi tiyak kung kilala niya ito.
Dahil sa kondisyon niyang cerebral palsy, imposibleng makasakay si April ng mag-isa. Nitong umaga ng ikalawa ng Oktubre, isang araw matapos siyang mawala, may mga impormasyong tumuturo sa isang lalaki, isang lokal na residente na si Mark Bridger. Hindi siya kilala ng lokal na pulisya noon. May nagsabing nakita si Mark Bridger at ang kanyang sasakyan sa lugar sa oras na inaakalang nangyari ang insidente. Agad nilang napansin na ang kanyang sasakyan ay may manibela sa kaliwa. Gaya ng inilarawan ng kaibigan ni April, may impormasyon din na si Mark Bridger ay aktwal na nakilahok pa sa grupo ng mga naghahanap kay April. Nagpadala ng karagdagang mga unit, kabilang na ang paggamit ng helikopter ng pulisya. Nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa 4 na posibleng lokasyon kung saan maaaring naroon si Mark. Makalipas ang 20 oras mula sa unang ulat ng pagkawala, sabay-sabay na nagtungo ang mga opisyal sa lahat ng lokasyon, ngunit walang nakita ni si April Jones ni si Mark Bridger. Nang makarating sila sa isa sa mga lugar, isang cottage na tinatawag na Mount Pleasant, alas 3 ng hapon at 3 minuto, walang anumang sasakyan doon. Pumasok ang isa sa mga investigador at tinawag ang pangalan ni April. Walang tugon. Kamakailan lamang, 5 linggo pa lang ang lumipat si Bridger sa Mount Pleasant. Alas 4:30 ng hapon, naglabas ng anunsyo ang pulisya na aresto na si Mark Bridger. Ayon sa pulisya, siya ay inaresto habang naglalakad kasama ang kanyang aso sa tabi ng daan makalipas ang 10 minuto at 42 segundo ng umaga matapos siyang mapansin ng helikopter ng pulisya ilang milya lang ang layo sa bahay ni April? Sa kabila ng pagkakaroon ng helikopter sa itaas niya, hindi man lang siya tumingala. Nalaman din na sinubukan niyang baguhin ang kanyang hitsura, nagpaggupit at nag-ahit ng balbas. Makalipas ang 30 minuto, napansin siya ng isang patrol car. Pagkumpirma ng kanyang pangalan, sinabi niya sa opisyal, "Alam ko na kung tungkol saan ito." Tinanong siya ng pulis, "Nasaan siya?" Sagot ni Bridger, "Isa lang iyong aksidente. Nasanggi ko siya ng sasakyan ko. Hindi ko alam kung nasaan na siya." Kaagad siyang inaresto. Ayon sa mga opisyal, kitang-kita sa kanya ang matinding emosyonal na pagkabigla. Kahit sinabi sa kanyang maaari siyang manahimik, nagpumilit si Bridger na magsalita. "Hinahanap ko siya buong gabi at buong araw ngayon nang naglalakad kasi nasa garahe ang sasakyan ko. Isa iyong Land Rover Discovery na may manibela sa kaliwa. Hindi ko siya dinala. Ginawa ko ang lahat para gisingin siya. Nataranta ko. Hindi ko man lang alam kung sino siya hanggang kaninang umaga nang mapanood ko sa TV. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari at kung saan ko siya nailagay." Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, hindi na ito tumutugon. Wala nang hininga. Wala nang reaksyon. Hindi na gumagalaw ang mga mata. Wala na talaga. Nakaupo lang siya sa upuan. Sinubukan ko siyang buhayin ulit. Hindi ko siya kailanman basta na lang iiwanan. Isa siyang tao. Matapos nito, dinala ang lalaki sa punong himpilan ng pulisya sa Aberystwyth. Para dito, isinara muna ang ibang bahagi ng istasyon upang makatuon ng buo ang buong team sa kasong ito. Pagkatapos ng pagkakaaresto, lumabas si Coral sa publiko at may emosyonal na panawagan sa mga tao, humihiling ng tulong sa paghahanap kay April. Kasama si Detective Superintendent Reg Bevan, sinabi niya, "Kung may nakakaalam kung nasaan siya, kung may paraan kayong makakatulong sa kanya, pakiusap, gawin ninyo ito. Kailangan talaga namin ng kahit anong balita. 5 taon lang si April. Tulungan ninyo kaming mahanap siya. Tungkol naman sa investigasyon, gaya ng nabanggit na may ilang direksyon kami. Isa rito ay si Mark Bridger. At kung babalikan ang mga larawan na ipinakita namin ngayon, ang Land Rover Discovery na sasakyan at litrato ni Mark Bridger, gusto ko sanang muling itanong, nakita niyo ba ang sasakyang ito mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng hapon? Kilala niyo ba si Mark Bridger? Nakasalamuhan niyo ba siya sa panahong iyon mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng araw?
Kung may kahit anong impormasyon kayo, makipag-ugnayan agad sa linya ng agarang paghahanap ng bata. Noong gabi, nagsagawa ng malawakang paghahanap na nilahukan ng 40 pulis, mga aso at mga kasapi ng Mountain Rescue Team. Ngunit wala pa ring bagong detalye ukol sa kinaroroonan ni April. Nagpasalamat ang pulisya sa lahat ng tumulong, pero binigyang diin nila kung gaano kahirap ang kondisyon sa lugar na iyon. Sa kalaunan, ibinahagi ng mga autoridad na ang operasyon ay walang kapantay sa lawak at sa pagiging komplikado ng lokasyon. Tumulong ang mga kalapit na presinto at mga espesyal na grupo. Mahigit 20 lokasyon sa paligid ng bayan ang sinaliksik. Sa loob ng maikling panahon, nakatanggap sila ng humigit kumulang 600 ulat mula sa mga residente. Nagsimula ang mga tao sa paghahanap mula 3:00 ng madaling araw, umuuwi lang para sa kaunting tulog. At bago pa mag 7:00 ng umaga ay pumabalik na muli, kasabay ng unang sinag ng araw. Halos 100 voluntaryo mula sa Mountain Rescue ang sumali, dagdag pa ang 100 miyembro ng mga espesyal na unit ng pulisya, Coast Guard at RNLI. May 2 akong kasama na walang sasakyan, sabi ng isa sa mga voluntaryo. Isasabay ko sila at magkita na lang tayo sa kanto roon. Balak sanang hilingin ng pulisya sa mga tao na magpahinga muna, pero karamihan ay nagpatuloy pa rin. Dito kasi magkakakilala ang lahat at walang nais na tumalikod. Iisa lang ang gusto ng lahat, na matagpuan siya. Samantala, dumating na ang oras ng interogasyon sa pangunahing personalidad sa kaso, isang ama ng maraming anak na si Mark Bridger. Sa simula pa lang ng pag-uusap, nagsimulang baguhin ni Mark ang ilang detalye ng mga sinabi niya noong naaresto siya. Inamin niya na may nangyaring di inaasahan. Umano'y nabangga niya si April habang nakasakay ito sa bisikleta at nagresulta ito sa matinding kahihinatnan. Ayon sa kanya, siya ay nagpanik, isinakay siya sa sasakyan at sinubukang gisingin pero hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay umalis siya kasama ito sa sasakyan at kalaunan, ayon sa kanya, tila nagdilim ang kanyang alaala at hindi na niya maalala kung saan niya ito naiwan. Iginiit niya na labis siyang nakainom at wala siyang maalala ukol sa mga sumunod na pangyayari kay April, pero sinabing inilagay niya ito sa ligtas na lugar. Nagpasya ang mga autoridad na huwag munang isapubliko ang impormasyong ito dahil kailangang beripikahin kung totoo ang kanyang sinasabi at kung nagsasabi ba siya ng buong katotohanan. Matapos maaresto si Mark Bridger, nakuha ng pulisya at mga forensic expert ang access sa kanyang bahay upang magsagawa ng masusing pagsusuri at tukuyin kung ano talaga ang nangyari. Pagpasok pa lang sa bahay ay naamoy na agad ang matapang na amoy ng panlinis at napakainit sa loob, senyales ng malakas na apoy sa fireplace kamakailan. Sa isang video mula sa helicopter ng pulisya, makikita ang makakapal na usok na tumataas mula sa chimenea ng kanyang bahay. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ng mga investigador, walang anumang bakas ni April ang natagpuan, hindi sa mismong bahay at hindi rin sa paligid. Sa hapon ng 2 araw ng Oktubre, personal na nakipagkita si investigador Andy John sa pamilya ng babae upang ibahagi ang mga bagong nalaman. Ang balita ay isang matinding dagok na pagtanto ng mga mahal ni April na halos wala ng pag-asang siya'y makabalik. Sa mga interogasyon, habang ipinapakita sa kanya ang mga nakalap na ebidensya, si Mark ay nagpakita ng matinding emosyon, kung minsan ay nawawala sa sarili. Ngunit para sa mga autoridad, ito ay isang palabas lamang. Isa siyang sinungaling at likas sa pag-imbento ng mga kwento. Ang pag-amin ni Bridger na masaklap ang naging wakas ay isang mabigat na hampas sa buong team, na hanggang sa huli umaasa pa rin sa isang himala. Patuloy silang nagtrabaho ng walang tulog at pahinga sa kabila ng hirap ng sitwasyon, naniniwalang hindi pa tapos ang lahat. Ayon sa nakatatandang kapatid ni April, hindi niya kilala ang pangalan ng pinaghihinalaan. Ngunit nang makita niya ang mukha nito sa telebisyon, agad niyang naalala, pamilyar ito sa kanya.
Ilang beses na niya itong nakita sa kalsada at nakatira lang pala ito malapit. Pagsapit ng ikatlong araw ng investigasyon, patuloy pa rin ang pulisya sa pagsubok na patunayan na si Bridger nga ang may kinalaman dito. Kinailangan nilang alamin kung may naging ugnayan sila ni April sa mismong araw na siya ay nawala at kung may makikitang konkretong ebidensya. Nang siya sa atin ang kanyang sasakyan, wala silang nakitang sinyalis ng banggaan o anumang palatandaan na may nasaktan sa loob. Ang pahayag ni Bridger na di umano'y nasaktan ang babae nang isakay niya ito sa kotse ay hindi napatunayan. Wala ni isang bakas o mantsa sa loob na maaaring magpahiwatig ng pananakit. Sa halip, lalo pang tumibay ang hinala ng mga investigador na ang sinasabi niyang aksidente ay isang maingat na binuong kwento upang pagtakpan ang isang bagay na mas madilim. Dahil walang nakitang ebidensya sa sasakyan, muling ibinaling ang atensyon sa bahay, kung saan sa tingin nila naganap ang lahat. Doon ay natagpuan ang ilang palatandaan na nagpapakita na si April ay maaaring nasaktan nga. Sa fireplace, may nakita silang mga labi, 17 maliliit na piraso ng buto at isa pa sa drainage ng banyo. Ito'y nagpapatunay sa kanilang pinakamalalalim na pangamba. Ayon sa mga eksperto, hindi lahat ay nasunog sa apoy, ngunit ang presensya ng buto sa fireplace at sa banyo ay malinaw na senyales ng pagmamadaling pagtatangkang takpan ang nangyari. Ang pagsusuri sa kanyang computer at iba pang gamit ay lalo pang nagpatibay ng hinala. Si Bridger ay isang taong mapanganib at hindi siya ang inaakala ng iba. Doon unti-unting naging malinaw kung bakit niya inakay si April upang tugunan ang kanyang mga nakakasukang pagnanasa. Ang kasaysayan ng kanyang mga hinanap sa internet ay nagpapakita ng nakakabahalang interes sa mga bata. Sa kanyang computer ay may mga folder na puno ng materyales na hindi maaaring ilarawan sa publiko. Kabilang sa mga ito ang mga larawan at dokumento mula sa mga kasong gumimbal na sa lipunan noon, gaya ng sa 20 taong gulang na sina Holly Wells at Jessica Chapman mula sa Soham at kay Caroline Dickinson 13 taong gulang na may hindi ka nais-nais na karanasan sa isang school trip sa France. Bukod pa rito, may mga retrato rin sa kanyang device na tila kinuha mula sa social media, kabilang na ang mga bata mula sa kanilang sariling komunidad. Sa ilan sa mga larawang iyon, makikita si April at ang kanyang ate. Pagkatapos nito, lumitaw pa ang isang detalye. Naalala ni Jasmine na ilang buwan bago nawala si April, may ipinadalang mensahe sa kanya si Mark Bridger sa social media. Noon ay nasa sala siya gamit ang laptop nang may lumabas na abiso, isang friend request mula kay Mark. Hindi niya ito kilala kaya agad niya itong ipinakita sa kanyang ama. Nakilala ito ni Paul noong unang bahagi ng dekada 90. May mga pagkakataon na nagkikita sila ng kanyang mga kapatid na babae pero hindi niya maintindihan kung bakit gustong idagdag ni Mark ang kanyang anak. Pinayuhan din siya ni Coral na huwag tanggapin ang kahilingan. Inalis ito ni Jasmine at parang doon na nagtapos ang lahat nang naging malinaw na hindi na basta pagkawala ang iniimbestigahan kundi may mas malalim ng anggulo. Humigit kumulang 150 tao ang dumalo sa misa sa simbahan upang ipakita ang suporta sa pamilya ni April. Pinangunahan ng seremonya ni na Bishop Andy John ng Bangor at Reverend Rogers. Ramdam sa paligid ang bigat ng kalungkutan. Bilang pag-alala sa dalaga, pinalamut yan ng mga rosas na laso ang bayan. Ang paborito niyang kulay ayon sa kahilingan ng kanyang ina. Muling nanawagan ng pulisya sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na maaaring may kinalaman kay Mark Bridger. Dahil dito, tumanggap sila ng mahigit sa 2,500 tawag. Binanggit ng punong ministro na si David Cameron na kaunti na lang ang natitirang oras upang tanungin si Bridger. May palugit ang investigasyon hanggang alas 5 ng hapon upang maghain ng formal na paratang o palayain siya.
Gayunpaman, nakuha nila ang pahintulot upang palawigin ang pagpigil ng karagdagang isang araw. Dinala si Bridger sa korte sa Aberystwyth bandang alas 3:30 ng hapon. Binigyan pa ang mga investigador ng 24 na oras upang ipagpatuloy ang pagtatanong. Muling nagpakita ng pagkakaisa ang mga mamamayan. Mga 450 residente na pamilyar sa lugar ang voluntaryong nagsiyasat sa mga kalapit na baryo. Pinayuhan ang mga voluntaryo na umiwas sa mapanganib na mga lugar, tulad ng ilog, gubat at mga abandonadong minahan na dati nang sinuri ng mga eksperto. Noong Sabado, ika-6 ng Oktubre, 5 araw matapos mawala si April, formal nang inihain ang mga paratang laban kay Mark Bridger. Ayon sa tagapagsalita ng Royal Prosecution Service, matapos suriin ang lahat ng ebidensyang nakalap, nakita nilang makatarungan at kinakailangang ituloy ang kaso laban sa kanya, kabilang ang matinding pinsala kay April Jones, tangkang panghihimasok sa investigasyon at iligal na pagkitil sa kanyang kalayaan. Naghatid ito ng halo-halong damdamin. Sa isang banda may kaunting ginhawa, ang taong pinaniniwala ang responsable ay sa wakas nahuli na, pero kasabay nito ay matinding dalamhati, hindi lang para sa pamilya Jones kundi lalo na para kay April na naputol ang kinabukasan sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Pero sino nga ba talaga si Mark Bridger? Ipinanganak siya noong ika-6 ng Nobyembre taong 1965 sa Sutton, Surrey. Siya ang pangalawa sa 3 anak at ang kanyang ama ay dating miyembro ng pulisya ng London. Matapos niyang makapagtapos sa sekundarya, pumasok siya sa Croydon College pero hindi niya natapos ang kursong pang-inhinyero. Sa paglipas ng panahon, naging matipuno at matangkad siya, lagpas 6 na talampakan ang taas. Inilarawan siya ng ilang kakilala bilang palakaibigan, masipag at may karismang taglay. May ilan din na nakapansin sa kakaiba niyang pagkahilig sa mga bagay na may kinalaman sa militar. Inangkin niyang dati siyang tauhan ng hukbo at pinalitan ang kanyang pangalan upang umiwas umano sa paghihiganti ng ilang matitinding grupo. Bukod pa rito, ikinuwento niyang naging miyembro siya ng Special Forces ng SAS. Ngunit nang tanungin siya ng mga pulis sa kaso ni April, iginiit niyang isa siyang magaling na sundalo. Kalaunan, napag-alaman na lahat ito ay gawa-gawa lang. Sa katotohanan, hindi siya kailanman naglingkod sa militar. Malayo siya sa pagiging bayani. Sa kabataan pa lang ay napansin na siya ng mga awtoridad. Noong mga unang taon ng dekada 90, naharap siya sa ilang paratang tulad ng pagsira ng ari-arian ng iba, pakikibahagi sa suntukan sa kalye, at pagmamaneho ng walang siguro. Noong taong 1984, pumasok siya bilang bumbero sa London ngunit tumagal lamang ng kalahating taon at umalis di umano dahil sa personal na mga problema. Sa parehong panahon, naghiwalay sila ng kanyang karelasyon, hindi nagtagal matapos isilang ang kanilang anak na lalaki. Dahil sa kanilang paghihiwalay, nawala ng pagkakataon ang kanyang mga magulang na makasama ang kanilang apo at mula roon nagsimula ang masalimuot na alitan sa pamilya na hindi na muling naayos. Sa mga sumunod na taon, sinimulan ni Mark na sabihin na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Matapos nito, nagtungo siya sa Wales kung saan dating nanirahan ang kanyang lola. Madalas siyang lumipat-lipat ng tirahan at hanap buhay, minsang waiter, minsang kusinero, mekaniko o nagtatrabaho sa kagubatan. Sa kalaunan, nanirahan siya sa isang lugar na tinatawag na Machynlleth. Doon, pumasok siya sa iba't ibang trabaho. Kitchen assistant sa isang hotel, welder, tumutulong sa pagkukumpuni ng tirahan, tagapagligtas sa tabing ilog at nagtatrabaho sa katayan. Nagkaroon siya ng 6 na anak mula sa iba't ibang babae. Ilang araw bago ang mga pangyayaring may kaugnayan kay April, naghiwalay na naman sila ng panibagong karelasyon na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalagayan. Inamin niya na sa mga ganitong panahon ay sumusobra siya sa pag-inom at sa loob ng humigit kumulang 12 taon ay paminsan-minsan siyang umiinom ng gamot para sa mabigat na emosyonal na estado.
Malinaw na mahalaga para sa kanya ang atensyon ng mga babae. Ilang oras bago ang insidente, nagpadala siya ng mensahe sa 3 babae sa social media na nag-aanyaya ng pagkikita na walang obligasyon. Ngunit higit na nakababahala ang natuklasan sa kanyang kasaysayan ng paghahanap. Isang larawan mula sa animasyon na nagpapakita ng eksenang hindi katanggap-tanggap na may kinalaman sa mga menor de edad. Isa sa mga ito ay nagpapakita ng sitwasyong lubhang nakagugulo ng damdamin. Nang suriin ang kanyang sasakyan, may nakita sa dashboard na rolyo ng malagkit na tape, kapareho ng nasa larawan. Nagsimulang mabuo sa investigasyon ang mas malinaw na larawan ng posibleng nangyari. Nang itakas niya si April, tila hindi niya alam na may nakakita sa kanya. Bandang 8:30 ng gabi, nakita ang kanyang sasakyan malapit sa isang bahay sa nayon na nasa humigit kumulang 3 milya ang layo mula sa tahanan ng babae. Hindi malinaw kung iyon ba ang unang balik niya sa bahay pagkatapos ng pangyayari o kung doon siya unang nagtungo at pagkatapos ay lumibot pa sa ibang lugar. Tinitingnan din ang posibilidad na maaaring nakauwi siya roon ng mas maaga sa araw na iyon. Kinaumagahan, bandang 9:00, nakita si Bridger malapit sa ilog. May dala siyang itim na plastic bag. Sinabi ng nakakita sa pulisya na tila may laman ang bag at naging dahilan upang siya ay maghinala. Sa parehong araw, dinala niya ang kanyang Land Rover sa talyer, di umano para ipaayos, at pagkaraan ay nagpapanggap pa siyang kasali sa paghahanap bago siya tuluyang inaresto. Ang mabilisang pagsusuri ng DNA ay nagpatunay na may natagpo ang bakas ni April sa bahay sa Mount Pleasant. Ang pinakamahalagang mga bakas ay natagpuan sa ilalim ng alpombra sa sala at sa harap ng kalan. Ayon sa investigasyon, maaring sinaktan si April at pagkatapos sa isang marahas na galaw ay tinangka niyang mawala ang anumang ebidensya. May haka-haka na ang mga kasanayang natutunan niya sa kanyang dating trabaho ay maaring may kinalaman sa sumunod na mga pangyayari. Inaasahan sanang haharap si Bridger sa korte sa Aberystwyth sa darating na Lunes. Ayon sa pulisya, nakatutok pa rin sila sa kaso at may 10 espesyal na grupo na mula pa madaling araw ng Sabado ay nagsasagawa ng masusing paghahanap. Sa harap ng gusali ng korte, may maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon. Isa sa kanila ang naghagis ng bote sa police van na nagdala sa pinaghihinalaan, habang ang iba ay sumisigaw ng masasakit na salita. Kalaunan, inilipat siya sa kulungan ng Manchester na dati kilala bilang Strangeways. Sa nakaraang linggo, maraming umaasa. Sa pagkakataong ito, nagpalipad sila ng mga parol sa langit, eksaktong 1 linggo na ang lumipas mula nang huling makita si April na naglalaro sa bakuran. Simula noon, matinding emosyon ang naramdaman ng lahat. Makalipas ang kalahating taon mula nang mawala si April, nagpasya ang kanyang pamilya na gunitain ang kanyang ika-6 na kaarawan. Nagpalipad sila ng mga pink na lobo sa berdeng damuhan kung saan siya dating naglalaro. Noong Lunes, ika-14 ng Enero taong 2013, inalok si Bridger na ihayag ang kanyang panig. Hindi niya inamin ang anumang kasalanan, hindi sa pagkawala ni April, hindi sa mga sumunod na pangyayari, at hindi rin sa sinasabing pagtatangkang pagtakpan ang nangyari. Subalit kalaunan, lumabas na maging siya mismo ay hindi isinasantabi ang posibilidad na ang kanyang mga aksyon ang nagdulot ng trahedya. Para sa mga magulang ni April, ito ang unang pagkakataon na magkakaharap sila mula noong araw na iyon. Nagdesisyon sina Coral at Paul na dumalo sa bawat pagdinig. Determinado silang pagdaanan ang lahat hanggang sa dulo. Noong Marso taong 2013, iniulat ng BBC na malapit nang matapos ang mga paghahanap. Kahit na hindi pa rin natagpuan si April, ipinagpatuloy ng pulisya at ng taga-usig ang paghahanda ng kaso para sa paglilitis. Mayroon lamang silang mahigit 2 buwan, napakaikling panahon, para tipunin ang lahat ng ebidensya at argumento. Noong ika-29 ng Abril, nang magsimula ang paglilitis, ipinagpatuloy ni Bridger ang bersyon ng kwento na nauna na niyang sinabi sa mga investigador. Itinanggi niya
ang kanyang kaugnayan sa insidente at sinubukang ipakita ang sarili bilang isang taong may malasakit na di umano'y naghangad lamang tumulong kay April matapos ang isang hindi inaasahang pangyayari na ayon sa kanya ay aksidente lang. Naging mahalaga ang pahayag ng kaibigan ni April na nakakita sa lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, umupo muna si April sa unahan ng sasakyan, pagkatapos ay lumipat sa likod at agad itong umalis. Hindi ko alam na sasakay siya roon, dagdag pa niya. Sa pagtatanong ang abogado ni Bridger, kapansin-pansin ang kanyang pag-aalangan. Kinakalikot niya ang kanyang buhok at paminsan-minsan ay niyayakap ang sarili. "EMP, kita mo ba nang maayos ang sasakyan?" "Oo, malinaw na sagot niya nang may kumpiyansa. "Sigurado ka bang si April ang nakita mong kasama ng lalaking iyon?" Tanong sa kanya. "Oo, tiyak ko, siya yon," sagot niya. Kalaunan, nalaman na kinabukasan pagkatapos mawala si April, dakong ika-9 ng umaga, pumunta si Bridger sa auto repair shop, sinasabing siya raw ay naaksidente. Isang empleyado roon ang nagkwento sa korte na bagamat lahat ng taga roon ay apektado ng mga nangyayari, kakaiba ang ikinikilos ni Bridger, tila siya'y iiyak na. Gayunman paulit-ulit niyang tinatanong kung magkano ang gastos sa pag-aayos at kailan niya makukuha muli ang kanyang sasakyan. Halatang balisa at hindi mapakali ang kanyang kilos. Isa sa mga voluntaryong kasali sa paghahanap habang dumaraan sa nayon kung saan nakatira si Bridger ay napansing nakatayo siya sa gilid ng kalsada. May hawak siyang itim na bag, waring may laman. Ang lugar ay hindi kalayuan sa kanyang bahay. Ilang daang metro lang malapit sa ilog. Lalong tumindi ang mga hinala nang makausap niya ang kartero. Naalala nito na nagkukunwari si Bridger na tila nagugulat at nagtatanong kung anong sasakyan raw ang hinahanap ng mga pulis. Ngunit makalipas lang ng kaunti, siya na rin ang sumalungat sa sarili nang sumama siya sa mga voluntaryo. Sa isa, sinabi niyang nalaman niya ang balita bandang 9:30 ng umaga, habang sa isa pa, sinabi niyang naghahanap na raw siya kay April mula pa noong gabi. Ang direktor ng paaralang pinapasukan ng babae ay nagbigay din ng pahayag. Ikinuwento niya ang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng ilang pamilya kung saan si Bridger ay may ugnayan sa mga batang ina. Sa isang pagpupulong ng mga magulang ilang oras bago ang trahedya, nakita niyang nakikipag-usap si Bridger sa isang dating estudyante na ngayon ay nasa high school na, at iyon ay tila kakaiba sa kanya. Ang ama ni April ay nagbigay rin ng salaysay. Kilala niya si Bridger mula pa noong dekada 90 noong nagkakakilala sila sa pamamagitan ng magkapatid na babae. Inilarawan niya ito bilang isang taong mahilig sumugal, lalo na sa paraang magmaneho, sobrang pabaya. Minsan ipinahiram niya kay Bridger ang isang librong tumatalakay sa mga paraan ng pagkaligtas, ngunit hindi ito naibalik. Sa halip ay sinabi ni Bridger na nawala niya ito. Pagkatapos, nang minsang dumalaw, nakita ni Paul ang libro sa bahay ni Bridger at kinuha niya uli ito. Napag-alaman din sa paglilitis na ilang oras bago mawala si April, tinangka ni Bridger na kausapin ang isang batang babae na nasa edad na 10 habang naglalaro malapit sa lugar. Inanyayahan niya ito na mag-overnight sa bahay ng kanyang anak pero walang konkretong napag-usapan noon. Sa investigasyon, mariing itinanggi ni Bridger na pumunta si April sa kanyang bahay. Ngunit nang ipinakita sa korte ang mga ebidensyang hindi na maikakaila, sinabi niya sa hurado na para bang nakita niya ang ilang tagpo sa panaginip. Yatamindika ankiku si April na nakahiga malapit sa fireplace. Matapos mailahad ang lahat ng detalye, naghiwalay ang hurado para magdesisyon. Noong ika-30 ng Mayo, sabay-sabay silang humatol. Si Mark Bridger ay napatunayang may sala sa lahat ng 3 paratang. Ang hatol, habang-buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng paglaya. Tahimik siyang napayuko nang marinig ang desisyon. Nandoon sa courtroom sina Paul at Coral, ang mga magulang ni April. Sila ang nakarinig ng pasya ng hukuman. Si Mark Bridger ay responsable sa pagkawala ng kanilang anak.
Mananatili si April sa aming mga puso magpakailanman. Kami labis na naantig sa dami ng taong nagpahayag ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa gitna ng aming kalungkutan. Kahit pa hindi na siya makakalaya, patuloy pa rin niyang hindi sinasabi kung ano talaga ang nangyari kay April noong gabing iyon. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung nasaan siya. Marami ang naniniwalang ito ang huling kontrol na hawak pa niya, ang hindi pagbitiw sa katotohanan. Sa pagtatapos ng paglilitis, inilarawan si Mark Bridger bilang isang taong likas sa panlilinlang at manipulasyon. Nakatago sa kanya ang nakakabahalang mga imahinasyon na may kaugnayan sa mga bata. Pinatagal niya ng sadya ang proseso, kaya't muling napilitang maalala ng mga testigo ang mapait na nakaraan sa loob ng korte, kahit pwede naman sana siyang umamin mula pa sa simula at tapusin na ang lahat ng ito. Ayon kay Chief Investigator Andrew John, si Bridger ay lubhang mapanganib at mapanlinlang, isang taong gustong siya palagi ang may hawak ng sitwasyon. Iniuugnay siya sa isang nakakapangilabot na pangyayari na nauugnay sa pagkawala ng isang inosenteng dalaga. Lahat ng nalalaman tungkol sa kanya ay nagpapakitang siya'y nabubuhay sa sarili niyang mundo ng ilusyon. Noong Hulyo 2013, iniulat ng BBC na inatake si Bridger sa loob ng kulungan. Tinamaan siya ng isang bagay na ginawang pansaksak habang naglalakad sa pasilyo ng piitan sa Wakefield, West Yorkshire. Dinala siya sa ospital kung saan kinailangan siyang tahiin. Wala namang banta sa kaniyang buhay, kaya ibinalik din siya sa selda ng araw ding iyon. Noong Setyembre ng parehong taon, nagsagawa ang pamilya ng isang seremonya ng pamamaalam. Kahit hindi na ibalik ang pinakamahalaga, nag-organisa sila ng simbolikong libing. Isang walang laman na kabaong na may palamuti ng bulaklak ang dinala patungo sa lugar ng pahingahan gamit ang karwaheng hinihila ng kabayo. Ang lugar kung saan siya inilibing ay nasa ilang hakbang lamang mula sa mismong lugar kung saan lahat ay biglang nagbago. Sa halip na makapagpaalam ng direkta, ibinigay sa pamilya ang ilang bahagi na natagpuan sa panahon ng investigasyon kasama ang kaunting abo. Isinama rin ang mga personal na gamit upang gawing espesyal ang lugar na ito, isang sulok ng alaala kung saan pwedeng magpunta at maramdaman na malapit pa rin siya. Ang kabaong ay bumagtas ng humigit kumulang 1.5 kilometro mula sa bahay hanggang simbahan, tumaan mismo sa sentro ng bayan. Sa buong daan ay nakasabit ang mga rosas na laso. Isang taon noon, simbolo ito ng pag-asa at paghahanap. Pero ngayon, naging tanda ito ng paggalang at pagpupugay. Daan-daang tao ang sumama sa prosesyon. Karamihan sa kanila ay mga nakilahok din noon sa paghahanap. Marami ang may hawak na kamay ng kanilang mga anak at sa loob ng simbahan, hindi na kasya ang lahat ng dumating. Noong Disyembre taong 2013, nalaman ng publiko na ang nahatulang lalaki sa kasong ito ay nagtangka umapela sa desisyon. Pero makalipas lamang ang isang buwan, kinumpirma ng mga autoridad na iniurong niya ito 11 araw bago ang nakatakdang pagdinig. Noong Nobyembre taong 2018, inanunsyo ng mga pangunahing kumpanya sa internet na magpapatupad sila ng panibagong mga hakbang para maprotektahan ang mga menor de edad. Layunin nitong pigilan ang paglabas ng hindi kanais-nais na nilalaman. Mahigit 100,000 uri ng paghahanap sa internet ang hindi na magbibigay ng resulta kung may kaugnayan ito sa posibleng paglabag sa batas. Ang hakbanging ito ay naging tugon sa insidente sa lugar ng Mount Pleasant. Ang bahay na naging madilim na simbolo ng buong pangyayari ay kalaunan ay giniba. Personal na pinanood ito ng pamilya. Para sa kanila, ang bahay na iyon ay paalala ng pinakamasakit. Ang bahay na yun ang kumakatawan sa lahat ng hindi namin kayang bitiwan. Tuwing dumaraan kami roon, bumabalik lahat ng alaala. Pero ngayong wala na ito, kahit papaano, gumaan ng kaunti. Pwede na kaming magsimulang umusad, wika nila. Sa bandang Pebrero taong 2018, nalaman na ang ama ng babae, si Paul, ay nagkaroon ng malubhang kondisyon. Isang bihirang sakit sa utak na unti-unting binubura ang kaniyang mga alaala.
Ikinuwento ng kanyang asawa na si Coral sa mga mamamahayag na hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya dinadalaw ng anak sa ospital. Pero sa kabila ng lahat, buo ang paniniwala ng pamilya, hindi siya maaalala dahil sa kung ano ang nangyari, kundi dahil sa kabutihang iniwan niya, sa kanyang kabaitan, ngiti, at liwanag na ipinamahagi niya sa lahat ng kanyang nakapaligid.